Tungkol sa pagkakatuwang tao, San Atanasio, Patriarka ng Alejandria, ang kamatayan ni Kristo at ang muling pagkabuhay ng katawan. Nasabi na natin sa itaas sa isang bahagi, ayon sa kung ano ang naging posible at ayon sa abot ng ating pagkaunawa, ang dahilan ng kanyang pagpapakita sa katawan. Na walang iba ang makapagpapabago sa nasisira tungo sa pagiging hindi nasisira, maliban sa tagapagligtas mismo. Siya na sa pasimula ay lumika sa sansinukob mula sa wala, at nawalang iba ang muling makalilika para sa mga tao ng pagiging ayon sa larawan, maliban sa larawan ng Ama. At nawalang iba ang makapagbabangon sa mortal upang maging immortal, maliban sa ating Panginoong Hesukristo na siyang buhay mismo. At nawalang iba ang makapagtuturo tungkol sa Ama at makapupuksa sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, maliban sa salita, logos, na nagsasaayos ng lahat ng bagay at siya lamang ang tunay na bugtong na anak ng Ama. Ngunit yamang ang hinihingi sa lahat ay kailangan pa ring maibigay, sapagkat gaya ng sinabi ko ng una, lubos na kinakailangang mamatay, at dahil dito, lalo na, siya ay nanahan sa gitna natin. Sa kadahilan ng ito, matapos ang mga pagpapakita ng kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, inialay niya ngayon ang hain alang-alang sa lahat, na ibinibigay ang kanyang sariling templo sa kamatayan bilang kahalili ng lahat, upang gawin ang lahat na hindi na mananagot sa atmalaya mula sa sinaunang pagsalangsang, at upang ipakita ang kanyang sarili na nakahihigit sa kamatayan, na ipinakikita ang kanyang sariling katawan bilang hindi nasisira, ang unang bunga ng pangkalahatang muling pagkabuhay. At huwag kayong magtaka kung madalas naming sinasabi ang gayunding mga bagay tungkol sa gayunding mga usapin. Sapagkat yamang nagsasalita tayo tungkol sa kapasyahan ng Diyos, dahil dito ay inilalahad natin ang iisang diwa sa maraming paraan, upang hindi tayo magmukhang may anumang nilalampasan at maparatangan na nagsasalita ng hindi sapat. Sapagkat higit na mabuting tanggapin ang puna dahil sa pag-uulit, kaysa laktawan ang anumang bagay na nararapat ilahad. Sa makatuwid, ang katawan, yamang taglay nito ang karaniwang sangkap ng lahat ng katawan, ay isang katawang tao. Bagaman ito ay nabuo sa pamamagitan ng isang bagong himala mula sa isang birhen lamang, gayunman sapagkat ito ay mortal, namatay ito alinsunod sa mga katulad nito. Gayunman sa pagdating ng salita rito, hindi na ito nasisira ayon sa sarili nitong kalikasan, kundi dahil sa pananahan dito ng salita ng Diyos, ito ay naging malaya mula sa pagkasira. At sa gayon ay nangyari na ang dalawang bagay ay naganap ng magkasabay sa isang paraang kabalintunaan. Ang kamatayan ng lahat ay naganap sa katawan ng Panginoon, at gayon din, ang kamatayan at pagkasira ay pinuksa ng salita sa loob nito. Sapagkat kinakailangan ang kamatayan, at ang kamatayan alang-alang sa lahat ay kailangang maganap upang mangyari ang hinihingi para sa lahat. Sa makatuwid gaya ng sinabi ko ng una, ang salita, yamang hindi siya maaring mamatay, sapagkat siya ay immortal, ay kumuha para sa kanyang sarili ng isang katawang maaring mamatay, upang maialay niya iyon bilang kanyang sarili alang-alang sa lahat. At bilang siya mismo na nagdurusa alang-alang sa lahat sa pamamagitan ng kanyang pagdating dito, upang mapuksa niya ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo, at mapalaya ang lahat ng yaong dahil sa takot sa kamatayan ay napailalim sa pagkaalipin sa buong buhay nila. Hebreos 2:14-15.